Itaas po ang ating mga kamay, may mahal. Tayo po'y mag-asa manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa oras ito mahal na Pinoon, sa aking pagdadala ng malang mensahe, ikaw mahal na magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Pinoon, paunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ibang kaligtasan, sa ganang akin umagagawa, mahal na Pinoon, sa padalangin namin kagalanggal, pinamahal na Pastor Roel Salmeda, ang huling propeta, aking sinasaway na magawa ng kaaway, di mo niyang hadlang at paglangan lumaya sa aming kalitan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved assistant Pastor Linis Almeida. Sa inyo lahat, to our beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin muli ating mahal na Panginoon, minamahal. Ihanda po natin ating mga Biblia at sabayan po niyo ako minamahal sa ating pong babasahing mga talata, mga kapitulo ng ating pong pag-aralan, minamahal sa gabing ito. Hallelujah. Dito po minamahal sa Book of Isaiah chapter 40 verse 29. So, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Ating pong basahin. Dito po sa aklat ni Propeta Isaiah, kabanata 40, talata po 29, sabi po rito, siyang nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinanagana niya sa kalakasan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa mga nanghihina. He giveth power to the faith. So siya ang source ng kalakasan. Amen. So kailangan minamahal sa ating paglilingkod sa malapinoon, huwag po tayong lumayo sa Diyos dahil manghihina tayo. Dahil ang malapinoon, minamahal, siya lang po ang source ng ating kalakasan. Everybody say praise the Lord. No, hindi po natin makuha yung kalakasan sa ating sariling pagsusumikap, minamahal. No? Bagamat ang tao, marami pong paraan para lumakas. Pero bigo pa rin, minamahal. Dahil mayroon talagang nagbibigay ng kalakasan ang ating Panginoong Diyos lamang. Amen. Lalo na kung nandiyan ka na sa point na parang walang-wala ka na. Sabi nga ng patutuo ng ating mahal na kapatid kanina, humiga na lang siya, minamahal, doon sa higaan ng mga pasyente dahil talagang ang pakiramdam niya, parang bibigay na siya. Parang malagutan na siya ng buhay o hininga. At nanalangin siya sa malapinoon, ibinalik ng Diyos ang kanyang kalakasan. Everybody say, praise the Lord. So, huwag talaga tayong lumayo, minamahal, sa mahal na Panginoon. Di ba? Kasi sa ating paglilingkod sa malapinoon, hindi naman tayo ang pumili sa Diyos. Siya ang pumili sa atin. So, pag tayo ilalayo sa Kanya, talagang tatawagin tayo pabalik. Dahil hindi naman tayo ang pumili sa Kanya. Siya naman ang pumili sa atin. So, ibig sabihin, pag pinili ka niya, ikaw ay napakapalan.
Hindi lahat pinili ng mahal na Panginoon. Bagamat lahat ay tinawag, pero sabi ng Bible, few are chosen. No? Few are chosen. Lahat tinawag, pero kukunti lang ang pinili. Kasing dami ng buhangin ng dalampasigan ang itatapon sa dagat-dagatang apoy. Everybody say, praise the Lord. So, hindi po paramihan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi po minamahal quantity, kundi quality. Amen. Hindi naman pwedeng, ay dito ako. Dahil marami sila. Sila ang nasa katotohanan dahil marami. Kasing dami nga ng buhangin yung gano'n pa kadami ang buhangin sa dagat? Hindi mabilang, no? O, yun ang itatapon sa dagat-dagatang apoy. Sabi nga ng ating mahal na Panginoon, few are chosen. So, yung million na yan, kung ikumpara naman sa population na billion, kukunti pa rin yan. Amen. Kung halimbawa tayo ay umabot ng 5 million, kung ikumpara naman sa populasyon ng kahit sa Pilipinas na 110 million, kukunti pa rin yung 5 million. Everybody say, praise the Lord. Maliban na lang kung 80% sa populasyon, hindi na matawag na kukunti yun, minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po natin, hindi po sa, not by sight, no? Not by feeling, but by faith, pananampalataya. Hindi po ito barkadahan na dito ako kasi marami sila. Makakasiguro ako dito. Kundi ito po ay personal nating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mula tayo na tinawag ng mahal na Panginoon, so nandito na tayo, nilagay ng mahal na Panginoon, minamahal. Kung manghina man tayo, He give it power to the faint. Siya ang nagbibigay ng kalakasan sa mga nanghihina. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga dito, minamahal, we can find tremendous comfort in this passage. God is eternal. He has always been there and will always be there. God never gets tired as we do. Ang Diyos ay hindi po nakakaramdam ng kapaguran katulad ng naramdaman natin. Amen. Dahil siya ay espiritu. Tayo po ay nasa laman. Natural, nasa laman tayo. Mayroon po mga kahinaan ang laman. Pag hindi ka makakain, ikaw ay magugutom. Pag ikaw ay hindi makainom, ikaw ay mauuhaw. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yan po yung mga kahinaan ng laman. Pero ang espiritu, minamahal, hindi na po yan kumakain at hindi na umiinom. So, ang mahal na Panginoon ay, He has always been there and will always be there. He never gets tired as we do. In fact, He gives us strength when we are weary. He understands things we cannot begin to understand. So, naunawaan niya ang mga bagay na hindi po natin naunawaan. And He helps us when we are weak. So, kailan po tayo tutulungan ng Panginoon? When we are weak. When we are weak. Oh. Alam, magtutulungan ka when you are strong. Di ba? So, pinahintulot ang mahal na Panginoon na kuminsan tayo po nanghihina, mayroon po tayong naramdaman para maramdaman mo ang tulong ng Diyos sa iyo. Everybody say, praise the Lord.
Kasi kung ikaw ay tinawag ng mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na walang sakit, hindi ka naman naghihirap, so hindi mo ma-feel. Wala kang bisyo, wala kang problema. Pagdating dito, ay kawawa naman sila, may mga problema pala tinawag ako. Wala talaga. Wala akong problema, dami kong pera, wala akong sakit. Mabait ako na tao. Hindi yata ako para dito. Hindi ko na yata kailangan ng Diyos. Dahil wala kang problema, wala kang sakit, dami mong pera, o ano pa. Mabait mong tao, mabait ka. Lahat ng mga nagpatotoo, puro wala pa sa malapi noon, black sheep sa pamilya, may karamdaman, walang pera, di ba? Puno ng bisyo. Paano ngayon? Pag ikaw magpatotoo, sabihin mo, minamahal, ako po ay mabait na tao. Baka mga misinterpret pa ng mga nakikinig. Yabang naman ito. Diba kung gano'n? Ako po ay mabait na tao, mayaman, matulungin, walang karamdaman. Lahat, banggitin mo yon. Tapos, nasaan ang kapurihan ng mahal na Panginoon doon? Diba? Pero kung ikaw ay galing sa grabing problema, grabing karamdaman, grabing ugali, bisyo, ay talaga naman hindi mo na mapipigilan. Kahawak mo lang ng microphone, hindi mo na alam kung paano ka magsalita. Sabay tulo na yung luha mo. Grabing pasalamat mo sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Diba, hindi ba nyo napapansin yan, minamahal? Pag ang mga nagpatutuo ay grabe ka, kumbaga pasaway sa lipunan, maramdaman mo yung parang kinikilabutan na mapaluha ka. Kasi nalulugod ang mahal na Panginoon sa mga makasalanang tao na nagbalik loob sa Kanya. Isang makasalanan na nagbalik loob sa Diyos, milyon na mga anghel na nagpupuri sa mahal na Panginoon sa kalangitan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan po ang dahilan kung bakit yung hari, nung bumalik ang kanyang pasaway na anak, nagpakatay siya ng mga matatabang baka, mga matatabang mga alagang hayop, at nagpakain siya sa buong kaharian. Ano naman ang naramdaman nung hindi pasaway na anak? Natuwa ba siya? Nagsilos, di ba? Nagsilos siya. Galing siya sa farm. Pag uwi niya, bakit kaya? First time nangyari ito Nandiyan yung mga tao, nagkainan. Tapos nakita, daming niluto, daming kinatay ng mga hayop. Baka alaga pa ng mabait na anak yun. Nakita niya, umuwi pala yung kanyang pasaway na kapatid. Nagreklamo siya doon sa papa niya, nandito ako, loyal sa'yo. Wala akong ginawa, laban sa'yo. Pero hindi ko maalala na kinatayan mo ako ng kahit isang baka lang. Hindi ka nagpakain katulad nito. Yung kapatid ko na pasaway, dala-dala na niya yung kanyang share. Hiningi na niya yung share niya. Tapos bumalik. Pinaghandaan mo pa. Ano sabi ng ama? Huwag ka mag-alala. Lahat na nasa akin, sa'yo na lahat yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Itong kapatid mong nawalay, nagbalik loob, dapat magpasalamat tayo. Yung pala hindi niya alam yon. Ilang baka lang yon. Ilang kambing lang yan o anong hayop yung kinatay. Pero yung buong kayamanan pala ng kanyang ama ay sa kanya na pala. Wala nang share yung isa.
Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba, kuminsan? Di ka nag-backslide. Hindi ka nagpasaway sa paglilingkod. No? Talagang you are faithful. Tapos, mayroong nawala ng ilang taon, tapos bumalik, kumahagulol ng iyak. Di ba? Yun ang pinansin. Pagkatapos ng gawain yun ang lapitan, praise the Lord, Father. Tuwang-tuwa talaga kami nang bumalik ka. Di ba? Amen. Ikaw dyan, wala nga talaga kumamay sa iyo eh. Everybody say, praise the Lord. Kasi wala ka namang absent. Nandiyan ka palagi. Tapat ka lahat. Paggawain, parang walang pumansin. Yung mga na-backslide, pag nakita ko, talagang, di ba? Libre pa ng ice cream. Librehin pa ng binigyan pa ng blessings. Pinapatotoo pa. Pumalakpak pa lahat. Patotoo siya. Oo. Talagang magkaroon ka ng parang inggit. No? Pero hindi mo alam, ikaw sigurado na pala. You are belong to the kingdom of God. Nasa kaharian ka na ng Diyos. Ito, alalayan pa lang. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, alalayan pa lang dahil naghihingalo. Alangan man pag makita mo yung kapatid mo na naka-oxygen, parang mainggit ka. Ay, sana all naka-oxygen. Ganon. Hindi na mahirapan huminga. Ikaw, talagang pilitin mo talagang siya, kahit hindi na sisip-sip ng hangin, binubugahan na eh. Oo. Pero dying yun eh. Amen. Ikaw malakas. Hindi mo na kailangan yun. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, minsan ang buhay ng tao, pag hindi mo talaga pag-aralan, no? Wala kang discerning spirit, may mga bagay na hindi mo maunawaan. Amen. No? Pag nandito ako malapay noon, tapat ako naglilingkod sa iyo. Kunting pagkakamali yan, palo ka agad. Mayroon diyan, patong-patong ng pagkakamali, wala yatang palo. Amen. Oh. Walang problema pag ikaw ay pinapalo ka agad. Pag ikaw ay isang bata na palagi kang pinapalo ng parents mo, ibig sabihin, mahal ka. At hindi lang yan, ikaw ay malusog na bata. Amen. Pero kung mayroon kang kapatid na kahit gumagawa ng kasalanan, hindi pinapalo, malay natin, may sakit sa puso yan. At pagpaluin yan, biglang titigas na lang. Amen. Biglang manghitim. Mayroong mga ganyan, di ba? Inaalalayan, pag kinakausap, malumanay dahil yung pala may sakit sa puso. Or, pag masaktan, biglang maglayas. May mga ganong tao. Hindi mo pwedeng pagsabihan dahil maya-maya habang ikaw ay nagsasalita, paglingon mo, wala na pala. Hinanap mo, wala na. Saan kaya yun? Tinignan mo mga aparado, ilalim na mesa, wala na. Nandoon na pala sa barkada. Nandoon na pala sa kanyang lola. Hindi uuwi ng isang linggo. Kasunod ng pag-uwi yun, wala na. Hindi mo na kayang pagalitan. Puro alalay. Anak, kumain ka na ba, anak? Ayoko. Baka anak, gusto mo na matulog, handa na yung kare. Ayoko nga eh. Hindi mo talaga pwedeng pagalitan yun. May biglang maglaho na naman yan. Di ba? talagang inaalala yan. Ganon din tayo. Kung minsan, minamahal. Nandyan yung pag-alalay na malapit sa atin. Bakit ka hindi pinapalo? Inaalalayan ka. Baka hindi mo naunawaan yung palo. Amen.
Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon, minamahal. Yung iba naman natutuwa pag pinapalo. Mahal pa pala ako ng mahal na Panginoon. Thank you, Lord. Pinalo mo ako. Mag-alay ako ng fasting, mahal na Panginoon. Tungtuwa siya pag pinalo siya. Naramdaman niya na mahal siya ng mahal na Panginoon. Pero ang iba, hindi pa nakaunawa. Akala ko bang Diyos nagpapagaling? Ba't bumalik ang sakit ko? No? Hindi niya alam, palo na pala yun. Sinungaling pala sila dyan. Bakit? Mayroon naman akong naramdaman. Di ba? Kasi hindi nga niya maunawaan yun, minamahal. Na hindi niya maunawaan yun. So, akala ko ba mahal ako ng magulang ko? Bakit palagi akong napapansin? Palagi akong pinapagalitan? Di ba? Maunawaan mo na lang yan pag ikaw ay maging magulang na rin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Yan po yung mababasa natin sa 40:29 ng Isaiah. No? So, siya po ay nagbibigay ng kalakasan. No? Ang Diyos ay ating kalakasan. Amen. Mabasa din po natin yan dito sa Jeremiah 49:26. 49:26 ng Jeremiah. Dito sa aklat ni Propeta Jeremias, 49, ang talata po ay 26. 26. Ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, kaya't ang kanyang mga binata ay nangabuhan sa kanyang mga lansangan, at lahat ng lalaki na mandidigma ay mga dadala sa katahimikan sa araw na iyon. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Therefore her young men shall fall in her streets, and all the men of war shall be cut off in that day, said the Lord of hosts. Tingnan mo yan. Kahit gaano pa kalakas, pag wala talagang patnubay ng mahal na Panginoon, ay sila ay mabubuwal. Parang si Gideon, minamahal, nung siya ay may haharaping gera. Ilang sundalo ba yung gustong makipaggera kasama kay Gideon? 33,000. No? 33,000. Sabi ng malapinon kay Gideon, napakaraming sundalo yan. Baka sabihin kayo ay nananalo sa gera dahil sa inyong lakas. So yung mga gustong umuwi, nag-alala sa kanilang mga loved ones, pauwiin mo na. So ilan ba yung unang umuwi? Sa out of 33,000, ilan ba yung unang umuwi? Naiwan na lang yung 3,000 Sa 33,000, ilan bang umuwi? 30? 30,000. Marami pa rin yung 3,000. Pinadaan niya doon sa ilog. Pinainom ng tubig. Hindi naman nila alam kung bakit sila. Sige, inom kayo. Inom sila. Mayroong uminom na ginamit yung kamay, mayroon namang yung dinilaan yung tubig, diretso. Tapos sabi ng malapi noon, yung mga umiinom na katulad ng aso, pauwiin mo lahat yun. Ilan na naiwan? 300. Yung 300 na yan, sabi ng malapi noon kay Gideon, magtatagumpay kayo sa gera. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Bakit hindi na lang hinayaan na 33,000 yung kasama ni Gideon na makipaggera para magtagumpay sila? Alam kasi na malapi noon na maraming sumama doon, hindi talaga handang mamatay. Hindi talaga handa sa gera. Mayroon pa silang pag-aalala sa kanilang pamilya, sa kanilang mga loved ones. So paano sila
tagumpay sa gera, baka mga matay lang yon o susuko. Di, talo sila. So, pinauwi na yon. Tapos yung naiwan na 3,000, marami doon na wala pang disiplina. Imagine, uminom ng tubig, dinilaan yung tubig, parang aso. Paano yung iba doon, uminom din, yung laway niya naanod na, nainom na doon sa iba. So iba, ginamit yung kamay. So yung walang disiplina, pinauwi, dahil doon sila matatalo sa gera, yung walang disiplina. Amen. So ang kasama ni Gideon, yung mga walang takot mamatay at mga disiplinadong kawal. Everybody say, praise the Lord. So, ganun din yung mga sundalo, training ng sundalo. No? Bago sila isabak sa gera, katakot-takot na training. Pinapaarawan sila. Pinapagapang sa mga putikan. Anong dahilan? Sinisipa, inaapakan. Lahat, nakahirapan, takbo, may oras. Pag hindi ka makaabot sa oras na yan, hindi ka makapasa, hindi ka kasama. Hindi ka pwedeng maging sundalo. So, yun yung training. So, sa lahat na mag-apply, yun talagang makapasa lang, yun ang dadalhin. Yun lang yung tatanggapin. Amen. So, yung makapasa, pag may gera, konti lang ang kasolti. Kung mayroon mang kasolti, kasi may bala din yung kabila pero konti lang. Kasi well-trained sila. Ganon din sa paglilingkod sa malapay noon, may namahal. Nililiglig tayo at ang manatili hanggang sa wakas ay siya ang magtamo ng kaligtasan. Everybody say, praise the Lord. So sabi ng malapay noon, work out your own salvation with fear and trembling. Bagamat ang malapi noon ay siyang naglalagay sa atin dito at tayo naglilingkod sa Diyos hindi para maligtas, kundi tayo ay ligtas na. Dahil sabi ng Bible sa Acts 2:47, ang malapi noon ay nagdadagdag ng mga kaluluwa na kanyang nililigtas. Ligtas na, ibig sabihin, ligtas na. O paano mawala yung kaligtasan mo? Iligtas ka na pala. Mawala ang kaligtasan mo kung hindi mo ipagpatuloy ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Kasi nandyan si Satanas. Nandyan yung tukso. Everybody say, praise the Lord. Nandyan pang sinabi ng Book of Revelation, buburahin ko ang pangalan nila sa aklat ng buhay. So mayroon palang pagbubura. No? Buburahin niya ang ating pangalan sa aklat ng buhay kung hindi tayo manatili sa Kanya hanggang sa Kanyang pagbabalik. So ang panatili minimal ay hindi lang po yung physical natin na nandito tayo, kasama na rin ang spiritual. Lumalakad tayo sa spiritual. Amen. Ang nakikristo na lumalakad sa espiritu ay wala ng hatol sa Kanya. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. At sinabi pa dito, minamahal, sa Amos 8:13, Amos 8:13. Dito po sa aklat ni Propeta Amos, ang kabanata ay 8, ang talata po ay 13. Ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, sa araw na iyon ay mga lupaypay sa uhaw ang mga magandang dalaga at mga binata. Amen. And that they shall the fair virgins and young men faint for thirst. So yan po ay literally and spiritually. Spiritually, karamihan sa mga mauuhaw, manlupaypay dahil sa uhaw, mga dalaga at binata. Anong uhaw yan?
sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kasi, siyempre, nandyan sila sa edad na millennials nga. No? Millennials. Oh. Iba yung thinking nila. Oh. Iba yung kanilang pinagtutuunan bilang mga kabataan. Kaya lang sila ay manlupaypay sa isang bagay. Magugutom at sila ay mauuhaw sa salita ng Diyos. Amen. Oh. Kasi karamihan ngayon mga kabataan minumold sa karunungan ng sanlibutan eh. Ha? Sa Amerika, hindi ka pwedeng mangaral doon ng Word of God sa school. Bawal. Kasi proselyting daw yun. Kinumbinsi mo daw sila, iba't ibang relihiyon sila. So anong nangyari? Kalamang sanlibutan lang alam nila. Wala silang alam sa kalamang espiritual. Ayun, dala-dala nila yung armas ng kanilang daddy. Kasi sa Amerika, halos mga tao doon may armas eh. License, legal sa kanila yung magdala ng armas. May armas sa bawat bahay. Eh, yung mga kabataan, mga estudyante, nakapag-trip. Punta lang doon sa eskwelahan. Barilin yung mga gusto nilang barilin. Wala na kasi. Wala na silang salita ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Huli na ang lahat. No? Huli na ang lahat. Gusto mang magsisi, ang Amerika, wala na, napasok sila. Ha? Pati nga yung dollars nila dati, mayroon nakasulat yun eh, in God we trust. Di ba? Pero yung bagong dollar ngayon, wala na yun. Wala ka nang makita doon na sa pera nila na may pagtitiwala sila sa Diyos. Binura yun. Binura. Kung mayroon man silang mga pagtitipon doon, napaka-dry. Napaka-dry yung kanilang paglilingkod. Hinahanap nila yung revival. Wala. Na-overcome na sila ng technology. Mahirap, minamahal, pag maalipin ka na sa siyensya, no, sa technology. Karamihan sa mga high-tech na mga bansa, ito yung mga bansa na mga tao ay wala na ring pagtitiwala sa Diyos. Amen. Napakahirap ang mayaman pupasok sa kaharian ng langit. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon minamahal. So in that day, shall the fair virgins and young men faint for thirst. Ha? So ang tinutukoy yan yung huling araw. Sabi nga sa Book of Daniel, tataas ang kalaman sa panahon na yan at lalong lalago ang kasamaan. Oh, tingnan mo. Their knowledge increases, kaya lang kasama din yung paglago ng kasamaan. Di ba na nadidiscover yung mga droga, mga shabu, o ano pa mga drugs dyan. Mga illegal, mayroon namang mga legal drugs na binibili, panggamot. Pero addicted ka na rin. Pag hindi mo inumin, manghina ka. So, kailangan maintain. Mayroong tinatawag na maintenance. Hindi mo na pwedeng bitawan yun. Kailangan magpundo ka. Kung magkano yung halaga yung gamot na yan, halimbawa 500 a day, mayroon kang 500 a day para makainom ng gamot na yon. Kasi pag hintuan mo sa pag-inom, manghina yung katawan mo. Addicted ka na. Yung amo ko nung ako'y nag-aaral ng high school, pag hindi siya makainom ng gamot, nagwawala. Kahit anong sinasabi, sigaw ng sigaw. Pag makainom ng gamot, natutulog. Yung Valium 10 yung iniinom niya. Maliit lang na tableta, akong nagbibigay nun. Ang liit lang.
Valium. Tapos pag painom ko sa kanya, ayun, tahimik siya, tulog na tulog. Pag makalimutan ko mapainom, ayun, nagwawala. Yun pala, droga pala yun. At nakaka-addict pala yun. Pero yung mga baliw, yung hindi nakakatulog, may mga insomnia, yun yung mga iniinom para makatulog sila, minamahal. Pero nung ikaw ay nakakilala sa Malapinon, napalaya ka na dyan. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. No, napalaya ka na. Yung mga chemicals sa katawan mo, yung addicted ka na sa mga drugs na yan, o anong mga alak na yan, napalaya ka na. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh. So, ang mahal na Panginoon, ang naglinis sa atin. Sa paglilingkod dito sa Jesus Miracle Crusade, minamahal. Sabi nga ng mga taga-Malacanang nung nakapasok tayo doon, matagal na naming hinahanap ang totoong makapagbago sa buong bansa. Hinanap na namin. Wala kaming nakita. Kayo pala yun. O tingnan mo, dati pare, mga abogado, matataas ang katungkulan, mga religious leaders, binuo nila yung tinatawag na kilosang pagbabago, pero wala pa ring epekto. Anong kulang? Sila mismo nagsabi, kulang sila ng patutuo, yung himala na mahal ng Panginoon. Dito sa atin, 47 years, daming mga kababayan nating napalaya sa pagkagapos ng bisyo at kasalanan. Amen. Everybody say, praise the Lord. So sabi ng John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa iyo. Sa 17, mag-ibigan kayo. Ibig sabihin, minamahal, dahil hindi tayong pumili sa Diyos, ang Diyos ang pumili sa atin, so hindi natin pwedeng ikumpara ang ating sarili sa kapwa natin mananampalataya. Once na ikumpara mo ang sarili mo sa kapwa mo mananampalataya, siyempre, malalaman mo kung ikaw ba ay superior or inferior. Di ba? Pag superior ka, sabi mo, mabuti pa ako, mabait. Yan siya, hindi. Pag inferior ka naman, parang nahiya ka sa sarili mo. Bakit kaya sila mabait, ako hindi? Di ba? So, huwag mong ikumpara sarili mo. Just look unto Jesus, the author and finisher of your faith. Doon ka lang sa mahal na Panginoon umasa. Doon ka lang sa Kanya tumingin. Dahil siya ang naglagay sa iyo dito. Amen. Basahin nga natin. Dito sa Ebanghelyo ni Juan, ang kabanatay 15, ang talatay 16 at 17, sabi rito, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Ang mga bagay na ito'y inuutos ko sa inyo, upang kayo mag-ibigan sa isa't isa. Everybody say, praise the Lord. Balik sa 16 at ipong monitor. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. These things I command you, that ye love one another. So, ito yung utos ko sa inyo. Magmahalan kayo sa isa't isa. Amen. Amen. Hindi yung magkumparahan. No? Nandito tayo sa loob ng iglesia ng mahal na Panginoon, hindi para ikumpara natin ang ating sarili sa kapwa natin mananampalataya, kundi magmahalan tayo. Tayo palang lahat ay kinahabagan lang ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So halimbawa may nagpatotoo, katakot-takot ng mga bisyo, hindi ka pwede mag-isip,
Grabe naman ang sama niya. Bakit kaya tinawag pa yan? Ano ba? Oo. Ako, wala. Mabait ako. Siyempre, tinawag ako ng Malpeo, mabait ako eh. Tsaka gwapo pa ako. Parang gano'n, di ba? O, gwapa. Wala naman sa physical yun eh. Hindi ka naman tinawag dahil gwapo ka o gwapa o mayaman ka o mahirap, may pinag-aralan ka o wala. Hindi yun. Hindi yun ang dahilan. Ang dahilan, mahal tayo ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. O, di ba? Mahal tayo ng mahal na Panginoon. Ang karamihan ng kanyang ginagamit, yung pa yung mga parang hindi mataas ang pinag-aralan. Para papahiyain niya yung mga nagmamarunong. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang pinakaunang preacher na na-assign sa Amerika, kasi yun ang pinakaunang station natin abroad, Amerika. Nagkrusada sa Amerika. Yung mga sumama, yung mga may pinag-aralan ng mga preachers, ay talaga namang naghanda. Kumbaga marami-raming damit ang dinala. Sigurado ako talagang maiwan dito. Ako marunong mag-English eh. Di ba? Ako marunong mag-English. Tapos, dala ng maraming damit. Eh, naiwan, hindi pa yata nakatapos ng grade 6. Yun ang naiwan. Siyempre, nag-isip sila. Bakit? Paano yun? Paano niya ma-maintain ng gawain doon? Hindi marunong mag-English yun. Hindi makaintindi ng English, hindi makapagsalita ng English. Pero sabi naman ng mga Amerikano, kahit hindi sila nakaintindi, gumagaling naman yung cancer nila. Naintindihan pa rin ng demonyo na pinapalaya siya sa katawan niya ng mga Amerikano. Nagsigaling ang kanilang mga sakit kahit nagtatagalog yung preacher. Eh, yung mga nakikinig, hindi nakakaintindi. Pero gumaling sila. Kasi yung iniwan, ilang beses siyang nakapagtapos ng 40 days fasting. At saka, nung nasave siya, para siyang taong grasa. Nung hindi pa siya nasave, palaboy-laboy siya minamahal. Natutulog sa ilalim ng tulay. Wala talaga siyang bahay na doon siya uuwi. Ganun ang kanyang buhay. Palaboy-laboy. Parang siguro kung magtagal yun, taong grasa na siya. Ina-save. Nung na-save siya, fasting. So, ginamit ng mahal na Panginoon. Punta ng abroad. Naiwan sa Amerika. Doon na rin siya nag-asawa. Doon rin siya nagkaanak. Hanggang ngayon, nandoon siya sa Amerika. Siyempre, yung kanyang mga anak, magagaling na sa English kasi doon na ipinanganak. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, ang Jesus Miracle Crusade, hindi po tumitingin kung ano yung status mo para gagamitin ka. Hindi sa physical appearance, hindi sa economic status, hindi sa educational attainment natin, kundi yung relasyon mo sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi kung minsan pagtaas ang pinag-aralan mo, magiging hadlang pa yun sa pagkilos ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Naranasan ko yan nung nasa ako sa Leyte. Napunta ko ng Hilongos. Pagdating ko doon, yung preacher sa Hilongos, yun yung sinasabi minamahal na hindi marunong magbasa kahit A-I-E-U-O. Wala talaga. Yung asawa niya marunong. Pero siya, wala siyang alam. Tapos pagdating ko doon, pagtingin ko sa kwarto, mayroon doong nilagyan ng yung puno ng saging, yung balat, puno ng saging. Tapos tinalian. Sabi ko, ano yan? Sabi, Brad, nahulog sa mangga. Makulit kasi bata na yan. Nabali yung paa niya, Brad. Gumanon talaga. Bali. Talagang makikita mo yung buto na
Tapos anong ginawa nyo? Dinugtong namin, Brad. Tapos nilagay namin ng yung balat ng saging, puno, binalutan. Sabi ko, hindi kaya makangrina yan? Kaya pagdugtong nun, tapos maya-maya, wala ng connection yon. Pagbukas, baka naman itim na yung kadugtong. Yan ang sa isip ko, ha? Hindi ka delikado. Yung parents nito, hindi pa naman yata saved yung parents. Sana tinakbo na lang sa hospital para at least may record na hindi pinabayaan. So wala lang akong magawa. Kinabukasan, nagising ako, ang ingay nila. Tapos, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, nakalakad na. So, sino nakalakad? Pagtingin ko, naglaro na yung bata. Kinausap ko. Paano nadugtong yun? Kuya, kagabi, parang may malaking kamay humawak. Tapos, para dong hinawakan yung paa niya. Tapos parang lumagutok, kotok-kotok. Tapos yung malaking kamay na paghawak, para dong kasing lamig ng ice. Tumagos doon sa buto niya. Ang lamig. Tapos pagtapos daw nun, sinipa-sipa niya, hindi na sakit. Hindi na sakit yung paa. Napatingala na lang ko sa langit, Lord, patawarin mo ako na nagduda ako kagabi. Akala ko madali yung bata. Wala palang imposible sa iyo. Amen. Everybody say, praise the Lord. No? Wala palang imposible sa Malapinon. Yung pala, yung parang yung panampalataya mo na parang bata ba? Sabagay, sabi ng Bible, pag hindi ka maging katulad sa bata, hindi ka makapasok sa langit. Yung parang bata, alam mo yung bata kasi, ang ugali ng bata, talagang nagtitiwala talaga sa magulang yan. Walang iniisip na niluluko siya o ano. Kasi bata pa nga siya. Yung bata pa talaga. Yung parang nagdididi pa, nagbibiron pa. Talagang ang trust niya, doon talaga sa kanyang ina o ama. Kasi pag iyak niya, ayun, pinapakain siya. Ganun yung bata, di ba? Amen. Pinapakain siya. Inaalagaan siya. Pag tumatay, umiihi siya. Pag iyak niya, ayun, nililinisan siya. Yun yung bata. Pero kung matanda ka na, alam mo, tumaik, umihi ka, iyak ka pa rin. Pag maramdaman mo, natakbo ka na. Hanap ka na ng CR. Punta ka na doon. Hindi mo natawagin yung parents mo. Hindi mo natawagin yung mama mo. Kaya mo nang tumayo. Pero ang gusto ng Malapino, yung relasyon natin sa Kanya, yung dependent ka sa Diyos. Hindi yung independent. Amen. Kasi pag independent, parang si Lucifer na yon. Si Lucifer, gustong maging independent. Ayaw na niyang manduan siya ng Diyos. Gusto niyang humiwalay. Ganon din si pasaway na anak, di ba? So yung prodigal son. Yun ang purpose niya. Bakit siya humiwalay? Hiningi niya yung share niya para hindi na siya pagalitan ng papa niya. Para maging independent na siya. Amen. Yung isa, dependent siya sa magulang niya. Kung anong sabihin ng magulang niya, sunod lang siya ng sunod. Pag sabi, anak, punta ka doon, trabaho mo, bantayan mo yung kalabaw, o magtanim ka doon, idiligan mo. Sunod lang siya ng sunod. Itong prodigal, pasaway, ayaw niya yung ganon. Humiwalay siya. So, anong natamo niya? Salot. Pero yung sunod ng sunod, pinagpapala ng mahal na Panginoon. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Mayroong kasabihan sa sundalo. Obey first before you complain.
Pero sa sundalo ng tao yon. Sa sundalo ng Diyos, obey and do not complain. Amen. Obey. Do not complain. Sumunod ka lang. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Pangako ng Diyos na pagpapala, idaragdag sa'yo. Hindi ka pagkukulangan. Siyang source ng ating kalakasan. Amen. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. So sumunod lang tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Tingnan mo yung mga hindi sumunod. Saan na sila? So kung saan tayo gagamitin ng mahal na Panginoon, ating pasalamatan ng mahal na Panginoon, minamahal. Sa anong paraan? Maraming paraan na magligtas ng kaluluwa. So ipag-pray natin kung saan tayo gagamitin, anong paraan. Ang bansa natin, minamahal, nangangailangan ng tulong. Marami po tayong na-save ng mga kaluluwa. Nagkakaroon tayo ng mga krusada sa loob ng mga paralan. Ilang high schools, buong high schools, hihinto lang sa klase. Nakinig sila sa salita ng mahal na Panginoon. So, ang prayer natin hindi lang dito sa ating lugar. Sana mapansin yan at maunawaan sa buong bansa na kailangan ng mga kabataan ang salita ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Maraming paraan para makapasok tayo sa mga paaralan. No? Pag magkrusada ka, dala mo ang Jesus Miracle Crusade, hindi talaga nila aprobahan yon. Dahil bawal. Bawal talaga. Krusada ka sa loob ng paaralan, bawal. Pero ang ginawa namin, nag-drug symposium kami. Yun ang gusto nila. Yung gusto nila. O sige Brad, mag-drug symposium ka po. Kayo sa school namin. Oh. Ganon pa rin. Pupuri sa mahal na Panginoon. Narinig nila yung patutuo ng mga dating pasaway ng mga kabataan nagbago at ang salita ng mahal na Panginoon. So, iba't ibang paraan, minamahal. Yung wisdom na binigay ng mahal na Panginoon, hindi po natin limitahan. Kung sa anong paraan tayo makakapasok sa sundalo, sa kapulisan, sa mga schools, sa mga universidad, sa mga government offices. Kung mayroong mga paraan na makapasok tayo doon, gawin natin. Pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Itaas po ang ating mga kamay. Tayo po'y umawit sa ating Diyos na buhay, minamahal. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan sa buhay natin. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirap, di mo ako pinababayaan. Hallelujah. Ang buhay ko, iyan ay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Hallelujah.
Ang puso ko'y umiibig. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Ang buhay kong ito Nasa ating kalagitnaan na presensya natin, mahal na Pinoon, ay minamahal. nasa Hallelujah, iyong praise the mga Lord. kamay. Hallelujah. Paghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palagarin mo ako nang may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat akbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit. Hallelujah, lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Dumating man ang dilim. Mga pagsubok may nasakit. Pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit. Pangako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang dilim, mga pagsubok may nasakit. Pangako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Para po sa ating mga viewers, minamahal, hallelujah. Mayroon pong 4 na reglamentong kaligtasan. Unang-unang panampalataya, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Pangalawa, ang pagsisisi, pagtalikod sa mga masamang gawa. Tanggapin ang Pinoon bilang Panginoon tagapagligtas sa inyong mga buhay. At pangatlo, tanggapin yung bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Para mahugasan, mapatawad ng makasalanan at tanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat, ang bautismo sa Espiritu Santo, minamahal. So, haloy kung hindi pa ninyo tinanggap ang mahal na Pinoon,
bilang Panginoon tagapagligtas sa inyong mga buhay, sumugod sa panalangin ito. Hallelujah, malapit Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa oras na malapit patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ito sa pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos at Hari na aking buhay. Pumasok ka sa puso, isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa katan. Iligtas mo ako malapit noon. 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo. Mula ngayon, hanggang siyang pagbabalik sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name I pray. Amen. Dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat sa amin. Lahat na tumagap sa malapinoon, bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay, patawarin mo sila, Diyos, sa kanilang mga kasalanan, baguhin kanilang mga buhay. Gawin mo siyang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa kabuhay sa natin. Ligtas mo sila. 10 kanilang mamahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po yung manalangin sa malapinoon, sa inyo pong mga pangailangan minamahal. Hallelujah, magsisi pong bawat isa. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. O dakila mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin po Jesus. Minsan pa manapinoon, humingi po kami ng kapatawaran sa kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga may isip na gawin na bagit ibig mga labi na hindi kaya-aya sa iyong balapan. Patawarin mong yung mga ko Diyos. Hallelujah, sa pangunat na langin namin kagalang-galang at pinamahal na Pastor Roel Dizon Mera. Sa po panalangin kanyang minamahal manak. Aking sinasaway, hallelujah, ano magawa ng kaaway, demonya ng karamdaman, demons of heart disease, diabetes, cancer, leukemia, demons of sickness and diseases, problems, vices, and doubts, poverty, kasat, sickness, be healed in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating kamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. At tayo po'y dumako na po sa ating special offering.